At least 2 cars po tayo na nakita po doon, at nung pasukin po yon ng mga pulis po natin ay doon lumalabas po based sa initial information na doon pumunta po at tumakbo po yung nagpaputok po. At kung saan po siya galing, ang tinitignan po ay possibly po ay sniper po yung bumaril po sa tinitignan po natin sa ngayon, dahil wala naman po doon sa labas kung saan nandoon yung ginagawa o ongoing kampanya po. So nung pagpasok po doon sa compound ay may naabutan po doon ng mga pulis po. So sa ngayon po naka-assign po sila lahat sa Ormoc City Police Station po. So ang inimbestigahan po natin ngayon ay kung ano ang kinalaman po nila dito. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Naka-receive nga po tayo ng information na mga bandang 4:30 po ng hapon, habang po si Ginoong Roland Espinosa o kilala din bilang Kerwin Espinosa ay nangangampanya po, ay binaril po siya ng isang hindi kilalang lalaki po na tinamaan po siya dito sa may right side po ng kanyang chest, at tumagos po yan, nag-through and through, kaya may tinamaan din po na dalawang individual na nakaupo po sa kanyang likod. And immediately after the incident po ay nagsagawa po tayo ng pursuit operation, dahil may isa po tayong motor vehicle in interest, isa pong Montero na di umano ay umalis po kaagad doon sa site nung mangyari po yung insidente, at nasundan po ito kaagad. At nung nasundan po ito ay may pinasukan po itong isang compound, at may at least 2 cars po tayo na nakita po doon, at nung pasukin po yon ng mga pulis po natin ay doon lumalabas po based sa initial information na doon pumunta po at tumakbo po yung nagpaputok po. At kung saan po siya galing, ang tinitignan po ay possibly po ay sniper po yung bumaril po sa tinitignan po natin sa ngayon, dahil wala naman po doon sa labas kung saan nandoon yung ginagawa o ongoing kampanya po. So nung pagpasok po doon sa compound ay may naabutan po doon ng mga pulis po. So sa ngayon po ay iniimbestigahan po ngayon, at under custody po ngayon ng Leyte Police Station, Police Office po, at kausap ko po kanina si General J. Kumigad, yung Regional Director po ng Police Regional Office 8, at meron po ngayon na under custody po na 7 pulis po, at iniimbestigahan whether or not may kinalaman po sila dito sa nangyaring pamamaril po kay Ginoong Espinosa. Nakita po doon yung Montero na sinasabing pinagsakyan po ng mga posibleng may kinalaman po. At yun po ngayon yung iniimbestigahan po natin, at tinitignan natin yung posibleng kinalaman po nitong 7 pulis po. At kung isa po doon sa 7 pulis ang namaril po. Kasi may mga nakuha pong mga baril po doon sa isang sasakyan na supposedly ay gagamitin sana na getaway vehicle. So 6 na Armalite po yung nakuha, 3 po na 9mm, 2 45 at 1 Uzi po. So under custody po sila ng ating Police Regional Office 3 po. Basically, question natin kung bakit sinungaling sa kanila. Yes po. Doon sa bahay, sa compound kung saan nakita yung dalawang sasakyan, doon nakita itong pulis. Yes po. Tapos yung uniform, Ma'am, doon po Nakasibilyan po. Ma'am, doon po sila naka-assign? Naka-assign po sila lahat sa Ormoc City Police Station po. So ang inimbestigahan po natin ngayon ay kung ano ang kinalaman po nila dito. Naka-custody po sila ngayon, at iniintay po yung result po ng ballistic examination kung mayroon po dito sa mga na-recover na baril na recently naiputok, at titingnan din po natin kung lalabas kung sila pong 7 will undergo parafin test to make kung titingnan po kung mayroon po bang magpa-positive sa gun powder nitrates po. nakita naman kanino yung compound na pinasukan. Pinasukan namin. As to the owner po ng compound pa yon, antayin po natin yung susunod po na report po. Kausap ko kanina mismo, twice kong nakausap si General Kumigad. So kinonfirm po niya na ito pong 7 pulis po na to ay under custody na po at under investigation.
Dalawa po yung official po. At 5 po ang non-commissioned officer po. Lahat po sila naka-assign sa Ormoc City Police Office. Kompleto, paano natin nasabing sniper? Ang tinitingnan natin, sir, kasi doon sa mismong area kung saan nangyari ay wala namang lumapit sa kanya para barilin siya. So, tinitingnan natin is possibly ay doon sa isang area nandoon yung bumaril. So, whether sniper ba siya or hindi, but ang sabi ni RD is possibly sniper Jean kasi medyo malayo yung posibleng pinagpwestuhan. So, tinitingnan natin ngayon dito sa pitong pulis na under custody kung meron bang may sniper po dito. Before answering that question, sir, is kausap ko po mismo si Chief PNP at sinasabi niya na kung meron mang involved na pulis dito, ay pananagutin niya at hindi niya ito tolerate. At hindi niya papayagan na ang mga pulis na ito ay ma-involve sa ganitong klaseng activities, much more magpagamit kanino man para i-advance yung kanilang personal o political na interest. So galit si Chief PNP dahil kung totoo nga na involve itong mga pulis na ito, ang sinasabi niya, we will prosecute them to the fullest extent of the law. They are now under investigation, sir. Mga POIs po natin ito. Mga POIs po natin ito. Dito po yung kwento na tinanong ko din po yan kay RD kasi yun yung nakikita nilang positive direction, yung bullet trajectory po na maaring doon. So ang tinitingnan nga, isa sa tinitingnan nga natin is sniper ba talaga yung bumaril. So kailangan nilang establish yun kasi kailangan nilang magsagawa ng bullet trajectory at yung possibly na dito kasi somewhere here yung tama ni Kerwin Espinosa, kung they will have to conduct some investigation through the help of our forensic team po to establish pa yung possible location po ng shooter po. What is significant here is yung from the time na umalis yung Montero na yon, allegedly ay may nakalagay pa na parang tarpaulin na they made it appear na sila ay supporter ni Mr. Kerwin, but immediately after the shooting incident, umalis itong nagmamadaling umalis itong Montero na ito at nahabol yon at yun nga, naituro sila na pumasok dun sa compound na yon. At nung pinasok na nung mga pulis natin na nag-imbestiga at nag-conduct ng hot pursuit, doon nakita itong pitong pulis po na ito na mga pawang nakasibilyan. Albuera, Leyte. Isa yun, sir, sa kailangan nating ma-establish anong ginagawa ng mga pulis na ito ng Ormoc doon sa Albuera, Leyte po. So, they have a lot of explaining to do. So, antayin po natin yung magiging result po ng investigation. But, ito ngayon yung tinitingnan natin po. Kung may posibilidad ba na involved po sila dito sa naging insidente po involving si Mr. Roland Espinosa o also known as Kerwin Espinosa. Hindi ako po sure, sir, kung na-recover po yun kasi nag-through and through po yun. Tinamaan po sa may balikat po yung isa naman ay nadaplisan sa may tenga po. So, I have to check po kung na-recover po yung slug po na tumama po kay Mr. Kerwin Espinosa because this will be a significant piece of evidence para i-match po yan at i-cross-match po yan doon sa mga na-recover po na baril po doon sa possession po nitong pitong pulis. Isa lang, sir. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.